Naghahanap ka ba ng 4x4 pickup na value for money? Hindi ako sigurado pero tignan na lang natin. Hindi kasi lahat ng brand ngayon nag-offer pa ng mid-variant na 4x4 automatic. Karamihan, yung 4x4, available lang siya sa top of the line or dun sa base variant. Nandito tayo ngayon sa Ford Clark para tignan yung Ford Ranger Sport 4x4 automatic. Yung SRP nito, 1,614,000 pesos. Mag-start tayo dito sa headlight niya. Naka-LED yung headlight niya. Hindi nga lang projector. Pero, equipped na rin siya ng daytime running light. Yung fog lamps, ganun din, LED. Meron din siyang skid plate or bash plate. Naka 255/60 R18 yung gulong niya. Manipis lang siya ng konti compare sa stock tires ng ibang pickup. Malaki yung size ng side mirror niya. Wala rin siyang camera. Keyless entry na rin siya. Maganda yung pindutan niya. Hindi siya yung conventional na button. Para siyang haptic feedback. Check natin yung interior. Maganda yung size ng side step board niya. Hindi siya mahirap tapakan. Yung door panel niya, soft touch plastic. Good job kay Ford. Hindi siya nagtipid. Naka-leather armrest na rin siya. Automatic up and down na rin lahat ng windows. Nagustuhan ko yung design ng door handle niya. Mas natural yung paghawak compare sa conventional na door handle. Naka-leather seats na rin siya. Maganda yung design. Hindi lang halata kasi nakabalot ng plastic. Manual seat adjustment siya. Check natin yung interior. Maganda yung design ng steering wheel. Leather wrap na rin siya. Naka-push start-stop engine na rin siya. Yung dito sa Ranger Sport, naka 10-inch touchscreen display yung infotainment niya. Sa opinion ko lang, medyo napasobra sa laki yung screen. Single zone climate control lang din siya. May wireless charger na rin siya. Wireless Apple CarPlay, Android Auto. Maganda yung design ng AC vent. Smooth yung pag-swivel niya. Gusto ko yung ganitong headlight switch. Maporma siyang tignan. May adjustment din siya ng headlight. Wala siyang cup holder, pero meron naman siyang storage. Maganda rin yung visibility niya. Kitang-kita yung dulo ng hood. Sa tingin ko, hindi rin siya mahirap tansyahin kasi medyo flat yung harapan niya. Medyo manipis lang din yung A-pillar niya, kaya hindi to magiging blind spot. Two-tone yung color ng interior niya. Yung glove box niya, decent size. Check natin yung rear seats. Yung door panel dito sa likod, hard plastic siya. Pero yung armrest, leather wrap naman. Automatic up and down na rin yung window. Medyo maliit lang yung grab handle niya dito sa may B-pillar compare sa ibang pickup. Check natin yung rear seats. Nakaset na yung driver seat sa driving position ko. At ganito yung legroom niya. Malaki pa yung space. Maluwag siya para sa pickup. Kayo na lang yung mag-judge kung gaano siya kaluwag. Pwede ka rin mag-stretch ng legs. Yung headroom niya, okay lang siya. Yung sitting position, maganda rin siya. Hindi siya yung sobrang upright or 90 degrees. Mukha rin siyang komportableng ipang long drive. Wala nga lang siyang rear AC vent. Pero meron naman siyang storage na medyo malalim. At may 12-volt socket din siya dito. Maganda yung design ng tailgate niya. Lalo na yung lettering na naka-engrave. Malinis siyang tignan. LED na rin yung taillight niya. Maganda rin yung design. Pero medyo hawig sa Hilux. Wala rin siyang parking sensor. Pero meron namang reverse camera. Maganda rin yung design dito na may rear back step. Nagustuhan ko rin yung design ng railguard niya. Hindi lang siya yung one piece na kasama sa bedliner. Medyo matigas nga lang yung handle ng tailgate. Equipped na rin siya ng easy lift tailgate. Napansin ko lang na hindi covered yung part na to ng bed niya. Baka kasi prone siya sa scratch or damage. May spare tire din siya, pero hindi nga lang katulad ng stock rims. Napansin ko lang din na medyo matigas yung door handle niya. Hindi naman big deal, pero napansin ko lang. Yung isa pang napansin ko, hindi ko mahanap yung door lock dito sa likod. Comment nyo na lang kung saan banda dito yung door lock. Yung window switch lang kasi yung nakikita ko dito, pati yung door handle. Pa-comment na lang lalo na sa mga naka-Ranger dyan. May isa pa ako napansin dito sa may rear wheel well niya. Comment nyo na lang kung ano yan. Pagdating sa design, depende na yan sa taste nyo. Pero para sa akin, sakto lang siya. Mas maporma siya compared dun sa previous generation. Pagdating sa engine, naka 2-liter turbo diesel engine siya. Hindi ko masasabi kung malakas yung hatak niya o maganda yung response. Kasi wala silang test drive unit ngayon. Pa-like na lang and subscribe. Paalam!